Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako si Purple O, nagbabalik para sa usapang adventure natin dito sa Hungary. So ako nga pala si Purple O. No? Dati akong crypto gamer, ngayon nagtatrabaho ngayon sa Europe. Worker ako dito sa Europe at gusto ko makatulong sa mga kapwa ko worker as OFW na magbigay sa inyo ng mga guidelines or something na chismis or gano'n. Diba? So ayun na nga, ano ba tatalakayin natin? So kasi nga marami kasi nga akong mga kaibigan, mga kakilala or sa mga naririnig ko sa social media tungkol dun sa mayroon kasing ano dito sa Hungary, yung tinatawag nilang immigration law. Ano ba yung immigration law na yun? Na yung mga immigrant na tulad nating mga Pilipino or other nationalities or non-EU workers ay 3 years na lang dito sa Hungary. So marami kasi rong sabihin na natin chismis na nangyari kasi ang nakalagay dun sa immigration law daw, sabi nila kasi 2+1. So magkakaroon ka ng ano kasi dito, pag nagkaroon ka ng working permit, automatically magkakaroon ka na rin ng temporary residence card na tinatawag nilang TRC. So yung TRC na yon, Schengen yun. Pwede kang makarating sa 30 European countries. Dati 27 28. Ngayon natin naging 30 na. Meron kasing tatlong country na bago. Something basta ganun. So dito sa Hungary, so pag nagkaroon ka ng TRC, automatically 2 years ang validity niya. 2 years, no? So ngayon, ang nangyari kasi, sabi dito sa bagong immigration law, na ano na lang ang mga foreign worker dito is 3 years. So ang mangyayari, 2 years yung validity ng TRC mo, tapos i-extend daw ng 1 year na lang kasi nga 3 years. So ito yung catch doon, no? Ito yung catch. Kaya marami rito nalilito, maraming natatakot, no? Especially meron na kasi yung mga kakilala or mga ibang tao rito. Nagkakalat sila ng maling impormasyon, no? So ito, disclaimer lang, no? Hindi po ako yung isang lawyer na alam ang lahat, no? Nagbabase lang din ako sa ni-research ko sa internet, no? So nagbasa-basa ako ng maigi kasi parang nagda-doubt ako kasi nga ito nga yung sinasabi nilang 2+1 na yon, yung pag na-expire na raw yung 2 years mo rito na TRC, pag ni-renew daw yon ng 1 year kasi nga 2 years na lang, di ba? Yung 1 year na lang daw na yon is pang Hungary na lang. Hindi ka na daw pwedeng lumabas ng Hungary. Tapos ang nakalagay daw doon sa pagkakasabi nila, pagkaka-spread ng news na hindi ka na rin daw makakabalik ng Europe, hindi ka na rin daw makakabalik ng Hungary pag natapos mo na yung 3 years. So maraming mga kapwa natin Pilipino na nangangamba na hanggang 3 years na daw talaga sila, no, dito sa Hungary. Kasi nga mayroong ng immigration law. Kasi mayroon kasi mga Pilipino nag-a-assume na dinadagdagan yung kwento, no? Dinadagdagan yung balita. Sinasabi nila, yun nga, yung after 2 years ng kontrata, marirenew tayo, 1 year na lang, no? Tapos yung 1 year na yon hanggang Hungary na lang, hindi ka na pwedeng lumabas ng Hungary. Nung hinahanap ko sa internet, sa Google, walang ganong nakasulat, walang specific na word or specific na sentence na nilalagay yung after 2 years and then i-extend ka ng 1 year, you can only your TRC is only valid in Hungary. Walang ganun o something, basta kung magigets nyo ako din, walang ganung sentence na nakalagay sa immigration law na yung pag nag-extend ka ng 1 year at ng TRC is pang Hungary na lang. Walang ganun, walang nakasulat. So ito ipapakita ko sa may screen, no? Tsaka yung link na mga na-research ko ilalagay ko sa may description. Kung hindi kayo satisfied sa mga sinabi ko or kung hindi niyo naintindihan, please intindihin niyo na lang dun sa link na ilalagay ko sa may description. Doon yung full details nung nakalagay sa immigration law. Ayun ang mismong source ko, ito yung nakalagay sa link. Ano yan, tungkol, ano yan, EU talaga naglabas niya, no? Tsaka nandyan yung date kung kailan siya na-publish, no? So ito papakita ko sa inyo, no? Ito, punta natin tong si helpers.hu.
Ito yung source. How does new immigration affect employment of foreign national? Ito ano siya, na-publish siya noong November 29, 2023, last year lang, no? So kung ibababa natin to ng konti, ito, guest worker permit. This is designed for the jobs not needed to special qualification with special focus project investors, blah 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 blah. So doon na tayo talaga sa may yun na nga. The main modification compared to the regular work permit available currently is that the guest worker permit can be given only for 3 years total. 2 years first with an option for 1 year extension. Ayun, nakalagay and family notification is not available, blah blah blah. Workers, although current bill will be appears including workers lower. Ayan. So ito, sabi niya nga 2+1 talaga extension. So ito, kung babasahin niya ng sa baba pa sa malalim, mas marami kayong maintindihan mga sources ng mga reason, no. So ito pa yung pangalawang yung pangalawang research ko. Ito naman, nakalagay yan November 29, 2023. Ang nakakabasa na more than 2,000, no. Tapos ngayon, pupuntahan natin itong isa. Ito naman si www.wolfthesis.com, no. So okay, ano bang nakalagay dito? Changes to Hungary's immigration rules. Na-publish siya noong 19 of December 2023, last year din ulit, no. So ayun, Hungarian law, hanapin kagad natin yung natin kasi hindi naman tayo dito. So ayan, meron din binabasang qualified, sahin natin. Ayun, sa number 5, there's a common misconception that guest worker must have leave Hungary after 3 years and will not eligible for permanent residency. However, they remain entitled to initiate the process from within Hungary for guest workers titled after 3 years. EU permanent residency after 5 years. According to the new legislation, exclude them only from the eligible group on national card, which is normally available to the another after 3 years. So ayun, 3 years talaga, no. 3 years tayo pwedeng mag-stay dito sa pagkakaintindi ko, sa lalim ng pagkakaintindi ko, sa abot ng kayang pagkakaintindi ko. Ito yung naintindihan ko dito. Ayun, ang sabi dito sa number 5 sa pagkakaintindi ko, yung mga tayong guest worker, kailangan nating lumabas ng Hungary after 3 years, no. Tapos hindi tayo eligible para magkaroon ng permanent residency. Ayun yung PR, no. Ayun lang naman yung hinubad sa atin, eh. Hindi na tayo pwedeng makakuha ng permanent residency. Not compare dun sa ibang country like mga Netherlands, Iceland, sa kasi doon pag 5 years executive nagwo-work ka doon, pwede ka na mag-apply ng permanent residency after 5 years. Dito sa Hungary, ibinago nila. Wala nang 5 years ngayon. Yun, ang sinasabi naman dito, hindi naman sinasabi na after 3 years, hindi ka na kagad makakabalik sa Hungary. Ang nakalagay lang dito na malinaw, guest worker must leave Hungary after 3 years. No? Lumabas lang. Umalis, lumabas. No? Hindi yung sinasabi na hindi na makakabalik. So, yun nga. Hindi tayo eligible makakuha ng permanent residency. No? Tapos, ayun lang, ang pagkakaintindi ko. Pero, tapos ito yung pangatlo. Ito mismo, galing talaga sa European Commission. Ito yung website nila, migrant.integration.ec.europa.eu. So ito, ang nakalagay dito, no. Lumabas ito bagong-bago lang, napaka-recent to, 1st of March 2024, no. Ito yung new migration law effect residence permit. So nahanapin natin yung saan tayo. Ito mayroong purple na sulat. The guest worker residence permit will only be granted by law to those employed by specified employers from specified countries and in a specified occupation.
Moreover, the guest worker permit can only be extended for the limited period up to a total of 3 years. No, yan. 3 taon nga talaga. After this period, the permit cannot be extended, no? Ayun na nga sinasabi, hindi na raw pwedeng i-extend yung 3 years. Pero ito, malinaw. Extended and a new application must be submitted. Ayan. Guest workers therefore are not entitled to a permanent residency in Hungary or family reunification. So malinaw naman pagkakasabi siguro doon. Or sabi nga dito, napakalinaw. After this period, the permit cannot be extended. Ito yung ano diyan, yung sagot sa lahat ng chismis, no? And a new application must be submitted. Ayun, so ibig sabihin, a new application, nire-renew lang. Pwede mong i-renew yung panibagong 3 years. So ikaw, kung talagang magaling ka, please mag-comment ka dun sa aking video ngayon kung anong bang pagkakaintindi mo dito sa naka-purple shaded na word na to, no? So yung application, so yung 3 years natin dito, pwede mong i-renew, no? Another 3 years ka uli. Ayun yun. So kaya nga kasi pagkakaintindi ko, kaya pinutol ng immigration law yung 5 years dito para magkaroon ng PR. Kaya niya pinutol yon kasi nga ayaw nilang maging permanent residency dito sa Hungary yung mga immigrant worker. Ayun ang pagkakaintindi ko. So napakalino, wala namang nakasulat talaga dun sa 3 link na pinakita ko. Ano yung extended mo na 1 year sa Hungary is for Hungary na lang. Walang ganun. Kasi meron akong mga kaibigan na nalason dun sa balitang ganun, yung 2+1 na daw ngayon is ano na lang, for Hungary na lang yung 1 year, no? So nakakalungkot lang kasi merong mga nabiktima, no? So nakakalungkot lang din kasi meron tayong mga kababayan na nag-aalala doon. Ako nung una nag-aalala din ako kasi ako kailangan ko pang kumayod, no? Kasi marami pa tayong inaalala dun sa Pilipinas, marami pa tayong binabayaran, meron tayong binabayaran bahay, marami tayong gastos, meron pa tayong mga anak na nag-aaral, kaya matatagalan pa talaga tayong mga OFW dito sa Europe, no? So yun nga, nakakalungkot lang kasi yung mga naunang hindi kasi nagpaniwala lang dun sa mga sabi-sabi, kaya yun, tapos sinabi sa kaibigan, ganito pala yung 2+1. Meron pang mga ibang vlogger, no, sinasabi ganito pala yung 2+1. Tapos meron pang ibang vlogger sinasabi hindi daw sakop ng new law yung mga nakapasok ng old law. Anong pinagsasabi yung law na ganyan? Kasi kaya nga naglabas ng bagong law para i-revise yung old law, no? 'Di ba? Ganun yun eh. Hindi ako lawyer, pero ganun talaga yun eh. Kaya every year nagbabago ng law dito kasi inaayos nila. Kasi kapag lagi sila naka-stick dun sa lumang law na yan, tapos gagamitin mo dito, wala, magkakaleche-leche mga tao dito kasi nga ayun ang batas nila. Kaya nga sila nagboto ng mga talagang expert sa mga batas kanyan. Pinag-aaralan din kasi nila yung mga ganyan, no? So yun, hindi ako eksperto, pero yun talaga yung nakikita ko, no? So yun nga, nakakalungkot talaga, meron talaga ng mga nabiktima na nag-run away na sila, no? Kahit 1 taon pa, hindi nga tinapos yung 1 taon eh, kasi nag-aalala sila sa nila na hindi sila makakabalik na sa Europe. So nag-iengganyo sila ng mga ibang tao na tara, mag-apply tayo sa ganitong country. Dito, pag natapos yung kontrata mo, hindi ka na makakabalik ng Europe, hindi ka na makakalabas ng Hungary. Ganun eh, tinatakot nila yung mga kapwa natin Pilipino kasi nga naniwala dun sa mga gumawa ng istorya o gumawa ng pagkakaintindi nila na ganun daw yung mangyayari. So nakakalungkot lang, marami na biktima sa ganung chismis, no? So sana yung mga ibang vlogger din kasi merong sinasabing hindi raw applied yung old law sa bagong law. Ewan ko ba't ganun sinasabi nila eh. So siyempre susunod ka sa bagong law, yun nga eh. So kaya nga gumagawa ng bagong law
para maayos yung lumang law. Kasi merong tinatawag na loophole no. Merong ganun, merong mga butas din kasi mga lumang ano. Kaya inaayos nila yan, no. So yun, nakakalungkot lang, marami na nag-aalala, no. Hanggang ngayon chinichismis pa rin nila. Tapos yung mga iba naghahanda ng umalis, lumipat na ng ibang trabaho sa ibang country. So yun, so hindi ko naman pinipigilan kayong umalis ng Hungary, no? Hindi ko naman pinipigilan kayong lumipat ng trabaho. So gusto ko lang intindihin nyo or maintindihan nyo o malaman nyo yung katotohanan dun sa bagong immigration law ng Hungary. No, sana kung natapos mo yung video, please mag-comment ka naman kung saan mo. Mag-comment ka na ngayon kung hanggang saan yung napanood mo rin sa clip ko. So yun lang, sana maunawaan nyo, no? So kung di nyo maunawaan nyo, ilalagay ko sa description yung mga nabasa natin kanina, yung mga link nyan, ilalagay ko sa baba. So kayo na bahala umintindi. So ako rin kasi talagang curious ako, kaya hindi lang ako bukod nagbasa sa internet, nagtanong pa ako mismo sa employer namin, yung agency namin dito, yung ano namin, yung handler namin dito. So tinanong ko siya sabi ko, Peter, anong pagkakaintindi mo sa 3 years namin dito mga immigrant worker? Ayun ang sabi naman niya, yun nga lang, hanggang 3 years nga daw. Pero wala siyang ni-mention sa akin na hanggang Hungary na lang daw talaga yung last 1 year mo dito, no? Wala siyang sinabi. Napaganda pa nga yung sinabi niya sa akin pag natapos mo daw yung kontrato ko ng 2 years, pwede na daw akong magbakasyon sa Pilipinas at pabalik dito sa Europe. Sagot nila yung ticket. So siyempre ayos, siyempre, di ba? So pwede ka pang makabalik dito. So yung 2 years mo na kontrata, na panapos mo, pwede ka na magbakasyon, pwede ka na umuwi, no? Sagot nila yung ticket ng employer ko. Ayun. Kaya pag natapos yung kontrata ko dito, uwi ako ng Pinas, magbabakasyon ako, tapos pagbalik ko dito, saka ako maghahanap ng bagong trabaho. Yung 1 year na extension ko pa dito sa Hungary, yun ang gagamitin ko para maghanap ng ibang trabaho dito sa Europe, no? Ganun lang kasimple. So tapos pag nakahanap ka na, properly mag-resign ka sa employer mo na maayos. Kasi ang balita ko, yung mga nag-aalisan dito sa Hungary, nire-report daw nila sa immigration yung mga pangalan na hindi nagpaalam. So hindi naman totally sinasabing blacklisted, no. Meron kasi akong source na nagsabi, meron lang silang nilalagay na something sa pangalan mo, missing or something ganun. Hindi ka naman totally na blacklisted sa Europe. Kasi wala ka namang pinatay na tao, wala ka namang ninakaw, wala ka namang utang, wala ka namang ganun So hindi ka pwedeng ma-blacklist sa Europe kung tumakas ka lang naman o umalis ka, di ka nagpaalam, no. So pangit lang sa record kasi ang nakalagay sa mo. Kasi siguro mayroong mga bagong employer diyan, ibang company diyan, pag nalaman yung record mo na tumatakas ka lang kasi naka-record na sa immigration, baka hindi ka matanggap lalo. Ayun lang naman. So yun, ayun lang So disclaimer ulit, hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay. Nagbase lang ako sa nabasa ko at nagtanong-tanong ako, talaga nag-research ako, no. Nagtanong ako sa mga lokal dito, nagtanong din ako sa employer namin. Tapos pangatlo tong sa internet. So ayun, hanggang doon na lang yung video ko. Sana mayroon kayo napulot na mga aral, no, or chismis, no. So ayun, sana laban lang tayo yung mga kapwa nating worker dito sa Hungary. So yung mga bagong worker, sana tapusin nyo muna yung kontrata nyo, or kung pangit ba talaga yung pasahod sa inyo, pwede naman kayo lumipat ng company dito sa Hungary, no. Pwede yun. Kasi pag hindi naman nasusunod yung kontrata nyo at yung sahod nyo, pwede kayo mag-demand, huwag kayo matakot, no. Kasi aabusuhin din kayo pag di kayo lumalaban ba, hindi mo pinaglalaban yung pagkano mo, no. Hindi mo nilalaban yung rights mo, no. Kasi meron din labor law dito, so huwag kayo matakot, no. Kakampi nyo rin yung batas ng Hungary kahit na hindi kayo nakatira sa Hungary. So ayun na, hanggang dito na lang guys. So sana makatulong talaga ng maganda yung sinabi ko, no.
So hindi to opinion. So galing to sa mga napag-aralan ko, sa research ko, no. So kayo na lang bahala humusga. So mag-comment kayo or so i-share niyo na rin tong video na to sa mga kakilala niyo or sa mga ka-coworker niyo na nabibiktima ng maling impormasyon tungkol sa immigration law ng Hungary. So yun, ganito lang guys. So ingat kayo palagi, stay healthy, God bless, peace. Alright.